Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, sino po nung last week nandito, last Thursday? Sino na nakarinig ng mensahe last Thursday? No? So, ano po ang main verse natin no midweek? 1 Peter 2:9, no? At ang title, yun, very good. Sino yung sumagot na yun? Mamaya kumain ka, ha? Joke lang po. So 2 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Amen. Pag-aari tayo ng Diyos at tayo ay kanyang pinili. At sabi ko po nung Webes, kung naalala nyo, no, we are accountable na kasi pinili ka and you are called. Amen. To proclaim His praises for His name. Dala-dala mo na po yung pangalan ng Panginoong Yesus. Sino rito alam, nung tinanggap niya si Lord, dala-dala mo yung pangalan niya. You are accountable in every actions, in every minds na thoughts na pumapasok sa minds mo. Amen. Accountable ka sa mga gagawin mo. Unbelievers man o kapwa believers, you are accountable. Hello. Kasi bawat pagkilos mo, tinitignan ka kung nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen po ba? At ang maganda nun, kung sumusunod ka kay Lord, sabi ng Panginoon, di ba? Inalis ka niya sa kadiliman at inilagay sa kanyang liwanag. No? Bakit ko binabanggit all? Kasi halos kaparehas lang, karugtong lang. Nung shinare ko po last Thursday, itong maririnig nyo, it's about the purpose. The will of God sa buhay mo. Yung kanyang, yung mga kanyang gustong gawin sa buhay mo, dapat nasusunod po na natin. Doon na po tayo lumalakad. Kanina, habang nanonood ako, nakikinig ako kay Pastor Vlad, no, sabi niya, when God guides, He provides. Kapag ikaw ginaguide ng Panginoon, nililid ni Lord sa gusto niyang puntahan mo dapat, doon ka yung destination mo. Huwag kang matakot. Siya ang magpo-provide. Katulad nung nangyari kanina kay Sister Kat, no? God provides for them. Doon sa pangangailangan nila. At ang kwento ni Pastor Vlad, no, yung kung kilala niyo si Prophet Elijah, sabi niya, 'di ba, si Prophet Elijah inutusan ng Panginoon. Pinoprotektahan niya kasi yung lingkod niya. Dahil magkakaroon ng taggutom, sabi niya, dito ka pumunta. Nililid niya kung saan dapat pupunta. Amen. At ang maganda ron, habang nililid niya, pinoprovide niya. May taggutom eh. Walang mangyayaring pag-ulan. Ibig sabihin, matutuyot yung kalupaan. Amen. Pero yung lingkod niya, kahit uwak, kayang gamitin ni Lord para ikaw ay pakainin. Para ikaw ay pagpalain. Amen. Kaya maganda yung patotoo kanina ni Sister Kat. Ang tanong sa kanya ni Pastor Pin, kung maniniwala ka, gagaling. At dahil siya ay naniwala, alam naman po natin na ang pananampalataya natin, nire-rewardan ni Lord. Sino rito naniniwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran, kayang gumawa sa buhay mo? Kapatid, di ko alam kung anong situation ang meron ka ngayon. Pero katulad ng binanggit ni Sister Kat, kung maniniwala ka, kung ano man yung dala-dala mong bigatin ngayon, lalabas ka rito, punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, proceed po tayo sa ating first slide. Yan. So, ang title po natin, Return to God, Start with His Word. Bumalik ka sa Panginoon at simulan mo
sa kanyang salita. Amen? No? Actually, meron na po akong main verse na nai-ready. Pero kahapon, after po naming mag-meeting ng LIP, po, inom lang ako. Nung ako po ay nag-ready, biglang pinlash sa akin ni Lord yung Matthew chapter 4, verse 4. So yan po yung ating main verse. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Ang Diyos, ang tao raw po, ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa kanyang salita na namumutawi sa kanyang bibig. Amen? Ibig sabihin, kung tayong mga tao, hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain. Amen? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Yun na po kasi yung guide natin. Yun po yung maglilid sa atin. Yun ang buhay natin. Amen? Kaya maraming tao, lupaypay, bagsak pagdating ng problema, buhay, humihinga, pero patay sa harap ng Diyos dahil walang salita ng Diyos. Wala silang pinanghahawakan, walang pangako, walang directions. Amen. Walang instruction. Nakapokus sa sarili nila. Ang napupuno yung flesh. Pero yung espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin, malnourished. Hindi nakakakain. Ang pagkain po kasi ng espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? At yun yung magbibigay sa atin ng katagumpayan. Hello, kahapon nagsisharean kami sa worship team sa taas. No? Ang ganda ng share ni Brother Mark Madrinian. No? Patungkol sa istorya ni Goliath and Samson. Sila nag-react. Ni David, no? Kinuwento niya, no? Na sabi ni Brother Mark, no? Si Goliath 40 days. Tama ba? Naghahamon. Hinahamon niya yung hukbong sandatahan ni David na bayan ng Diyos. Na kung sino ang pwedeng tumalo sa kanya, pag natalo nyo kami, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung kayo ang matatalo namin, magpapaalipin kayo sa amin. Amen? So 40 days, takot sila. Yun yung nagdadrive ng buhay nila. Sa 40 days na hinahamon sila, nilalait sila, pati ang Diyos na pinaglilingkuran nila, nilalait nitong higanteng Goliath na to, 40 days silang aligaga. 40 days silang nangangamba. Yun yung nagdadrive sa kanila sa 40 days na yon. Amen? Nabubuhay sa takot, nabubuhay sa alalahanin. Meron po ba rito? Pero nung dumating si David, nautusan lang eh. Pinagdala ng pagkain ng kanyang ama, nataon, narinig niya. Sino ba tong, anong tawag niya ron? Hindi tuli na to na nilalait ang Diyos natin. Sabi niya, itong mga hukbong sandatahan, takot na takot kasi nakikita nila yung kalakihan ni Goliath. Na ang dating sa kanila, ang tingin nila, ang perspective nila sa laki niyan, hindi natin yang kaya. Baka hindi nga tayo tumama eh. No? Hello? Pero sabi ni Brother Mark, iba yung tingin ni David. Nakita niya malaki. Pero sabi niya, sa laki niyan, imposibleng hindi ko tamaan yan. Parehas silang nakikita. Parehas. Nalalakihan sila. Pero yung perspective, yung positive side ang nakikita ni David. Katulad nung Joshua and Caleb. Yung 10 spies, natakot pasukin yung ibinigay na ni Lord.
Sabi ni Lord, ibibigay ko yan eh. Pero yung dalawa, si Joshua and Caleb, ang sabi, pasukin na natin yan. Ibinigay na yan eh. Yung 10, mamamatay tayo dyan. Para lang tayong tipaklong sa kanila. Kasi mga higante rin eh. Nakita nyo po, minsan ganun po tayo. Amen. Kasi hindi natin alam kung gaano kalaki yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi natin nakikilala eh. Amen. Hindi tayo nagbabasa. Nakadepende lang tayo tuwing linggo, tuwing Huwebes, sa pakikinig. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, sabi nga ni Pastor, nasa TV ka lang o nasa mall. Amen. Yung mga maraming pangako ng Panginoon, no? Inaral to ni Brother Leo, 8,000, more than 8,000, tama? Yung pangako ng Panginoon. Pero ilan ang alam mo sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin? Baka 5 hindi pa umabot. Amen? Kasi nakaasa tayo dito sa magtuturo. Andito na nga, minsan, nagte-text lang sa likod, hello, sayang yung inihain ng Lord. Amen? So balik po tayo dyan. Yung Word of God, napaka-importante po sa buhay ng isang Kristiyano. Yan po kasi yung magbibigay sa atin ng tagumpay. At yung purpose, yung ating destination, dyan po natin, dyan i-reveal ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi uli ni Joshua, sa Joshua 1:8, do not depart from your mouth the word of God. Nabasa niyo na po yon? Pag bulay-bulayan niyo yon, araw at gabi. Nang sa ganon, masunod mo lahat ng nakasulat doon. Sa ganoong paraan, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Bubulay-bulayin po. Pag-aaralan. Amen. Babasahin. Nanamnamin yung salita ng Diyos. Sino po rito gustong magtagumpay at sumagana? Lahat tayo, tama? Wala rito na ayaw magtagumpay. Kaya ka nga pinag-aral eh. Pinag-iigi, pinagsasabihan, dinidisiplina ng magulang mo kasi gusto niya magtagumpay ka. Same with our Lord. Kaya niya tayo ginagabayan, nililid, dinidisiplina. Kasi gusto niya lumakad ka sa kanyang katwiran, sa kanyang salita. Sa ganoon, ikaw ay sasagana. At ikaw ay magtatagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, next. Ang sabi diyan, Job 12:10, it is God who directs the lives of His creatures. Everyone's life is in the lives of His creatures. Everyone's life is in His power. Ang Diyos po ang nagdadirect. Hello. Sino rito ang manibela ng kanyang buhay ay ang Panginoon? Dapat si Lord na may hawak ng manibela mo. Amen? Hindi na yung sarili mo. Kasi pag si Lord, dadaling ka niya sa green pastures. Amen? Yes, maaari kang magtagumpay. Maaari kang yumaman. Maaari kang magkaroon ng magagarang sasakyan. Maaari nga maging okay yung buhay mo sa pamantayan po ng mundo. Pero, still, you miss the purpose and the will of God. Kasi sarili mo yun eh. Sa una, masaya. Okay. Pero pagdating sa dulo, kapahamakan pala. Hindi nag-last. Kasi hindi galing sa Panginoon yung direction. Kundi sarili mong diskarte, sarili mong galing. Hindi mo in-acknowledge si Lord na feeling mo, ikaw ang may gawa nun, kaya ka nagtagumpay. No, binanggit na nga. Oh.
It is God who directs, no, ng ating buhay. At yung bawat buhay natin, sa kanyang kapangyarihan, siya may hawak. Amen? Maaring malakas ka, pero hindi natin alam. Amen? Kung hanggang kailan ka. Hello? Lagi ko po ito sinasabi. Maraming natulog kagabi. Pero kanina, hindi na nagising. Amen. Kaya hanggat buhay ka, naisin mo, katulad ni Job, tinetreasure niya yung Word of God higit pa sa kanyang physical na pagkain. Mas pinahahalagahan niya. Amen? Hallelujah. Okay, sabi po ng Acts 17:8. Yan na po ba yan? Yan. In Him, we live and move, have our being. No? Kalahati lang kinuha ko. No? Yung first part. No? Sa Kanya po nakasalalay. Kanino nakasalalay? Itong ating buhay. Kay Lord. Sa Kanya rin nakasalalay itong ating lakas. At ang buong pagkatao po natin, sa Kanya rin po. Amen? Wala tayong magagawa. Yung pera mo, kahit gaano ka karaming pera, marami kang account. Tama? Kahit punong-puno ng yaman yan, pag ikaw ay nakahimlay sa karamdaman at ni dulo ng daliri mo, di na maigalaw, walang kayang gawin yung pera natin. Amen? Walang kayang gawin kasi kay Lord siya, sa Kanya galing ang buhay Amen? Siya yung nagbigay nito. Siya yung pwedeng magbigay niyan at bumawi nito. Kaya through prayers, through fasting, ginagawa natin para yung himala ng Diyos maranasan ng Kanyang mga anak, ng Kanyang mga lingkod. Available sa iyo ang himala ng Diyos kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, kapatid. Katulad nung nangyari sa mother ni Sister Kat, palakpakan po natin ang Panginoon. Na sa tao, parang imposible, pero sa Diyos, posible pala. Amen? So, hayaan mo lang i-lead tayo ni Lord dun sa kanyang plano sa iyo. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na rito, marami pa totoo, pasimula kay Pastor Tony. Tama? Kung hindi sila sumunod, kung yung sarili nila, no, sariling diskarte galing, baka habang ngayon sila Pastor Tony, Pastor Pin, nagiinuman pa rin. At nakakilala ko, sinama pa ako sa grupo. Amen. Di ba? Nakwento ko nga nung Webes, nagulat ako dun sa pinost ng misis ko, ni Amiga, nakita ko yung tsura ko. Amen. Siguro yung isang bulating pipirma, namatay na rin, nauna pa sa akin. Kasi hindi na kinaya sa loob, wala na siya makain. Amen. Nakita niyo po yung transformation. Ako nga, hindi makapaniwala ako yun Akala ko si Janjan yun Kasi si Janjan ganun din kapayat, no, nung ganong edad ko. Hello! Grabe yung sa inyo, sa mga, si Joseph. No, kung alam nyo buhay niyan, nung hindi pa sumusunod sa Panginoon niyan, nagbebenta yan ng gamot. Kaso hindi sa Mercury Drugs. Sa Riles. Meron siya rong pwesto. Pero praise God, yung pwesto na yon ng bentahan ng gamot, naging tutorial. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Kasi sinurrender niya na kay Lord At ngayon, yung kanyang tutorial, 3 na. Sabi ni Joseph, kaya ayaw kong upo rito Hindi, testimony mo naman yung sinabi ko No? So, imposibleng hindi ka magbago. Pag sumunod ka sa Panginoon, pag na-encounter mo si Lord, amen,
Katulad nung nangyari nga, yung balikan natin si Goliath, di ba? Dahil sa sobrang laki. Natakot eh. Pero nung si David, alam niya yung Espiritu ng Diyos, inuudyokan siya, kasama niya eh. Inanuin siya ni Lord eh. Kaya mong talunin yan. Tinalo ba? Tinalo niya. Hindi niya nakita yung laki. May kasabihan nga eh. Ano yung kasabihan noon? Walang malaking nakakapuwing. Pwera sa Panginoon. Mas malaki si Lord. Kay Lord, di ka mapupuwing. Mabubulag ka. Katulad kay Pablo, di ba? Nabulag siya. Noong na-encounter niya ang Panginoong Jesus, binulag siya eh. Pero nung binalik yung kanyang paningin, bumangon siya. At pinapurihan niya. Dala-dala niya na yung pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Pag na-encounter mo si Lord, susunod ka eh. Kung ano man yung mga maling binebenta mo o ginagawa mo, babaguhin mo na eh. Tama? At mas pagpapalain ka ni Lord. Mas malaki kikitain mo kaysa ron. Amen? Kasi minsan nasisilaw tayo sa offer ng mundo kasi malaki to. Pero di mo alam, mas the best pala yung nakahanda ni Lord para sa'yo, sa iyong pagsunod. Noong dati, nung di pa kami Kristiyano, may tindahan kami. No? Nagtitinda kami ng sari-sari store. Kasama alak, sigarilyo, ganyan. Doon pa kami nakatira sa Kalaate, doon sa Paupan. Pero nung nakilala namin si Lord, pagbalik ko ron, inalis namin lahat. Sigarilyo, tsaka alak. Kasi alam mo na eh. Amen? Hello, hindi naman ituturo sa inyo ng mga lingkod. Pagdating mo rito, bawal to, bawal yan ha. Dapat huwag mo nang gawin yan. No, kung seryoso kang nakikinig sa word ni Lord, si Lord ang magtuturo sa iyo na huwag mo nang gawin yan ha. Hindi na ikaw yan. Hindi na ito yung dati mong buhay. Huwag ka na magmarites at pumambay pa dyan. Amen? Hindi mo na ika-enjoy yan. Kung magmamarites ka dyan, imarites mo si Lord. Amen? Kung ikaw ay may ikukwento sa nagtitinda sa tindahan ng tapat ng bahay nyo, si Lord na ikwento mo. Huwag na yung kapitbahay nyo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay. Tapos na tayo. Next. How do you discover the purpose of your life? Paano mo madidiskubre yung plano, yung layunin ng Diyos sa iyong buhay? Number 1, dalawa lang po ito. From emotions. Amen? Maraming tao, yung layunin ng Diyos sa buhay nila, dinadaan sa emosyon, sa feeling, sa pakiramdam. Amen? Pakiramdam ko, dito ako aasenso eh. Hindi po masama yan. Tama? Pakiramdam ko, dito uunlad yung buhay ko. Wala pong masama dyan. Pakiramdam ko siya yung magiging mapapangasawa ko. Ang ganda niya eh. Ang gwapo niya. Kaso kung pakiramdam mo lang yan, at hindi sa Panginoon yan, pag nagsama na kayo, impyernong buhay pala itong pinasok ko. Hello! Sino naka-experience niyan? Siyempre, walang aamin. Lalo na pag nandiyan yung asawa mo. Amen? Tapos, yung anak mo, pakiramdam mo, ito dapat kurso niya. Hello, so ikaw naman, pinilit mo ng pinilit. Tama? So, yung pakiramdam nyo, walang salita ng Diyos, walang revelation, walang instruction, walang guidance ni Lord. Minsan diyang maraming tao ang napapahamak. At madalas, pati Kristiyano nadadali. Hello, sino agree sa akin? Agree naman, no? Madadali ka dyan pag feeling mo at hindi mo ibinigay sa Panginoon. Amen?
Sabi nung pangalawa, from revelation. God's Word. Hello. There is no other way, mga kapatid, para malaman mo yung purpose ni Lord sa buhay mo from His Word. Sabi ng 1 Corinthians, di ba? Chapter 2 yata yun. Di pa nakita ng mata, di pa narinig ng tenga, hindi pa ni sumagi sa puso ng tao yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Ngunit, sabi ng verse 10, ito'y inihayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Maging yung mga malalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos, batid ng Espiritu. Inihayag ba? Yes. Yung mga hindi mo pa alam na mangyayari sa'yo, yung mga plano ng Diyos sa'yo, malalaking bagay, yung mga inihanda niya na sa'yo bago ka pa i-form sa sinapupunan ng magulang mo, alam niya na. Walang bagay, buong detalye ng buhay mo, mula nung isinilang ka, hanggang sa oras na ito, hanggang sa mga susunod na taon ng buhay mo, alam niya na. At yun ang dapat nating alamin sa Panginoon sa pagbabasa ng Word. I-reveal niya po yan. Pag hindi reveal sa'yo, yan, magbabase ka sa pakiramdam. Amen. Papakiramdaman mo. Spekulasyon lang. Hula. Pero sa dulo, kapahamakan. Bakit? Kasi wala ka sa plano ng Diyos. But praise God, sa nakikita ko po ngayon, sa mga mukha ng mga kapatid dito, naggagandahan ng ngiti at nagpopogian. Hello? Nakikita kong alam na alam nyo ang plano ng Diyos sa buhay nyo. Tignan mo yung katabi mo. Gwapo ba yan? Maganda ba yan? Ha? Amen? Kapatid, napakapalad mo. Kasi you are aligned sa purpose and will ni Lord. At kapag naka-align ka ron, no? Nagpapag-guide ka, nagpapa-lead ka kay Lord, He will provide all your needs. Ang hina, He will provide all your needs. Pag ikaw ay nagpapalid sa Panginoon, sige po, palakpakan natin si Lord. Huwag niyong pagdamutan para sa Panginoon. Hindi ka mabubuhay sa takot. Hindi ka mabubuhay sa pangamba. Dahil alam mo, kapag inuna mo ang Panginoon sa Matthew, pwede mo ba lagay dyan sa Matthew? Wala, Matthew 6, sa 25 mo simulan, siguro. Sa Tagalog na lang. Hallelujah. Sabi diyan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Meron ba rito nag-aalala pa? Wala na. Kung ang inyong kakainin, iinumin o susuotin dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay. Kanino galing ang buhay? Itong buhay natin sa Kanya. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang plano ng Diyos sa iyo, balik ka sa Kanya. Return to God. Start with His Word. Ang sabi diyan, no, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at na siyang pinangangambahan ng marami. Takot magutom. Amen. Next, verse 26. Sabi diyan, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit ano raw? Pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga ka, kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mas mahalaga ka sa Diyos kaysa sa ibon. Hello, kapatid.
itong salita na to, kasi para ka lang nagbabasa, namnamin mo. Magkaroon ng revelation sa'yo na, mahalaga ako sa Diyos. Sinabi niya na mas mahalaga ka. Pinahahalagahan tayo ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha because we are created in His own image. Amen. Gusto niya maging kamukha tayo ng Diyos. Maging maluwalhati tayo. Maging mabuti tayo dahil siya ay mabuti. Maibigin tayo dahil siya ay punong-puno ng pag-ibig. Verse 27. Ang sabi diyan, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng inyong pag-aalala? Meron? Wala. Kaya yung pag-aalala mo, hindi sa Diyos yan. Amen? Kung meron kang inaalala, pinangangambahan sa oras na ito, panghawakan mo ang salita ng Diyos na tayo'y mahalaga sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. Amen? Ang sabi diyan, next, 28. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Verse 29. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Verse 30. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang nabuhay ngayon para kinabukasan ay nalalanta at susunugin kayo. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. So ang i-highlights ko dyan, yung pagtitiwala ni Lord. Yung pananampalataya natin sa salita niya. Ang sabi ng Romans, di ba? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Kaya minsan nangihina tayo, kulang tayo sa salita. Kulang tayo. Yes, maaaring nakaupo kayo ngayon, nakatingin dito. Tama? Pero nakapokus po ba kayo sa Word? Amen. Nakikinig ba kayo? Hello, tignan mo yung katabi mo. Baka tulog na yan. Yan, dapat yung salita ng Diyos, huwag niyong palalampasin every time na nandito kayo. Yes, malamig. Masarap matulog. Pero kapatid, huwag mong hayaang nakawan ka. Kasi nananakawan ka eh. Pag yung salita ng Diyos, lumalagpas sa iyo. At hindi mo nabubulay-bulay yung kapahayagan ng Panginoon. Para sa ito kapatid, ang gusto ng Panginoon, i-lead tayo sa kanyang layunin, hindi sa ating layunin. Palakpakan natin si Lord. Next slide. So sabi po ng Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hallelujah. Yung salita raw po ng Diyos ay hinihalon tulad sa lampara at sa ilaw. No? Sinearch ko po yung lamp tsaka yung light. No, sabi diyan, sabi ng Google, yung best friend natin, yung lamp daw po is a physical object designed to emit light para magbigay ng liwanag. Typically, for illumination purposes, para magbigay ng liwanag. No, yun daw po yung lamp. Yung light naman is electromagnetic radiation that can perceive by human eye. No, ito raw po yung, ewan ko, ano yung electromagnetic, syempre, ano yan, radiation yan eh. Sino nakakita niyan? No? Yung liwanag na makikita mo. No? Ibig sabihin, katulad nung inaral natin kahapon, totoo, yung hindi contradict yung word of God eh, nung 1 Peter 2:9, no, na inalis tayo sa kanyang sa kadiliman at inilagay sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Yung word of God, yung word itself is
a light. At yung word, sabi ng John chapter 1, ay, ano? Ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Nung pasimula pa naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung word na minsan hindi natin binapansin, si Lord pala yun. At itong word na to, sabi ng Hebrews, is powerful, alive, buhay. Kaso minsan, parang hindi buhay sa mga tumatanggap. Kasi hindi nangyayari. Kasi nga, nakikinig lang, hindi nananampalataya na totoo ito. Amen? O logos lang. Sabi ni Pastor Pin last week, logos. Dapat yung word magrema. Amen. Mabuhay sa'yo. Pag nabuhay sa'yo yung word, magmamanifest yun. Kasi pinaniwalaan mo eh. Amen? At pinanampalatayanan mo. Hello? Kaya sabi diyan, your word, inalis mo na, is a lamp to my feet and a light to my path. Nagbibigay ito ng kaliwanagan sa direction mo na doon ka dapat lakad. Kaso minsan may iba tayong lakad. Para kang si Jonah, sabi ni Lord, dito ka lumakad. Saan pumunta si Jonah? Dito sa kabila. Amen? Humiwalay siya sa layunin ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Distraction. Napunta sa tiyan ng balyena. Sabi diyan, the Bible is God's Word. Meaning, it is His Word. Sa Kanya po yan. It came from God. Sa Kanya yan. And it belongs to God. Galing din sa Kanya yan. Siya ang nagbigay sa atin yan. Amen? At kaya yan ibinigay. Hindi lang para palamuti. Minsan yung mga Bible natin, nababasa pa po ba? Yung cellphone nyo, nililinis nyo. Pero yung salita ng Diyos, yung Biblia, ano na nangyari? Kamusta na? Ha? Nasa cellphone. Holy cellphone nga tawag doon. Hello, walang masama. Pero kung hindi mo naman binabasa, ang laki ng namimiss mo sa buhay mo. Amen. Kahit gaano ka pa kalaki, yumaman, dumami yung mga ari-arian mo, pero pag wala ka sa plano ng Panginoon, patay kang bata ka. Hello. So hanggat meron ka pang paningin, nakakabasa ka pa, kapatid. Nakakapagbukas ka pa ng Biblia. Basahin mo. Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Amen? Hindi yung mga espekulasyon, mga hula-hula mo lang, yung mga horoscope. Amen? Yung mga kusang ka, dito ka magtatayo kasi tinatapatan to ng araw. Wala doon ang ating pagpapala, kundi nasa Panginoon. Pagkasama mo si Lord, no? He guides you and He will provide. He will lead you and He will provide. Palakpakan po natin si Lord. Next. So sabi diyan, God gave, teka lang po may notes ako diyan eh. God gave us a word designed to give us wisdom. Kaya ibinigay yung word of God. No? Sabi ng James 1:5. No? Before we act, before we respond, before we speak to any situation or issue, as wisdom. Huwag tayong bumase sa pakiramdam. Huwag kang mag-resign kasi galit ka sa katrabaho mo. Kinabukasan, nagpasa ka na. Noong nagpasa ka na, after 1 week, tulala ka. Bakit?
Kasi nag-resign ka eh. Nadala ka ng emotion mo. Eh nakalagay doon sa resignation mo, irrevocable. Ang lalaking letra pa. Amen? Sino naranasan yan? Umamin. Hello? Sabi diyan, before we act, response speaks to any situation, or before we click, sa mga mahilig mag-Instagram o mag-Facebook, before you post, ask wisdom. Amen? Kasi hindi mo na maibabalik pag nagawa mo na. Yes, mapapatawad ka. Pero yung damage, yung nasirang relasyon, unless makilala niya si Lord, ng tunay sa puso niya, doon lang uli mabubuo yun. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is new. Hindi ka i-repair. Kasi pag ni-repair ka, andun pa rin yung lamat. Pero pag nakilala mo si Lord, you become a new creation. Palakpakan po natin si Lord. Ang sabi ng James 1:5, saka ng 2 Timothy 3, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Amen? And He gives to all liberally. Bibigay ba niya? Yes. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na napakataas ng emotion mo, pray bago ka mag-decide. Para i-guide ka niya kahit sa kabila ng pakiramdam mong inis na inis ka. Papapayapain ni Lord yung puso mo. At bibigyan ka niya ng kahinahunan, kapayapaan, nauunawa at makokobera ng pag-ibig yung galit. Ganun ginawa ni Lord sa atin eh. Yung kasalanan natin, yung galit niya, binalutan ng pag-ibig sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Kaya imbis na tayo yung mamatay, binigay yung anak eh. At nag-benefits ka ron. Amen? Tayo ngayon ay nakakalapit sa Panginoon. Kanina, sarap magpuri, no? Ang sarap umawit kay Lord. Yes, may mga pinagdaraanan tayo, iba-iba. Pero kanina, naramdaman nyo yung pagyakap ni Lord? Naramdaman nyo na binitbit at niyakap tayo ng Panginoon? Yan ang dadalin mo ngayon sa umagang ito. May kanya-kanya tayong struggles. Okay? Tama po ba? Pero ang mabuting balita, kasama natin yung Panginoon. Kailanman, hindi po tayo iniwan. And without reproach, hindi ka sinusumbatan ng Panginoon, and it will be given to Him. Doon sa mga hihingi, sa mga lalapit sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng karunungang nanggagaling sa iyo. Kung paano ko yung issue na to, yung nararamdaman ko na to, sobrang sakit. Hindi ko kaya to, Lord. Sasabog ako. Ayokong makagawa ng kasalanan. Give me wisdom. Magdi-decide ka ngayon. Amen? Kailangan mo mag-decide sa magiging action mo. Sabi ng 1 Peter 2:9, no? To proclaim His praises of Him. Amen? Dahil ikaw ay inalis niya na sa kadiliman, sa kasamaan, at dinala niya sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. At kung ikaw ay liwanag, magliliwanag ka. So yung galit mo, yung hinanakit mo, mahirap, tama? Pero allow the Spirit na nasa atin, mag-manifest yung love, yung joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, meekness, self-control. Lahat po yun, nasa iyo. Nililid tayo ni Lord dyan. At ang gusto ni Lord, lumakad tayo according to His will and purpose. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talunan na natin yung yung 2 Timothy. Hindi tayo mahaba. So alam nyo na po yan, no?
Next, God gave us a word designed to withstand and to be firm from the test of time for you not to fear. Yung word of God, ibinigay ng Diyos kasi ayaw ni Lord na may takot ka. Sino rito natatakot, nangangamba, nag-aalala? Normal po yan. Pero inaalis ng Diyos sa atin yan. Gusto ng Diyos, habang kasama mo siya, may kapayapaan ka. Amen. Siyempre, hindi siya nalulugod. Sinabi na nga niya na, ako'y kasama mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero takot na takot ka. Sinabi na nga ni Lord, kasama mo siya. Amen. Kung naniniwala ka, kasama mo siya sa laban ng buhay mo. Sa mga test of times. At hindi tayo exempted dyan, mga kapatid. Di ba, last month, yun yung topic natin, yung season ng buhay. There is a season na dadaan ka talaga dyan. Hindi para pasakitan ka. Hindi dahil galit sa'yo si Lord. Alam naman niya, sumusunod ka tama? Kaya ka nandyan, pinatitibay ka niya. Kaya ka nandyan, inihahanda ka niya sa mas the best. At kung ikaw ay mananatiling tapat, mas tapat ang Diyos. Kung ikaw ay mananatiling tapat, mas tapat ang Diyos. Huwag kang matakot, sabihin mo sa katabi mo. Kung ano man yung meron kang kinatatakutan ngayon, gaano mang kalaki yan, isang bala lang kay Lord yan. Sigurado, tatamaan niya katulad ni David. Amen. Pababagsakin ng Panginoon yan dahil kasama mo siya. And if God is for us, who can be against us? Wala. Sabi mo sa katabi mo, wala. Dahil kakampi mo si Lord. Ang hina, kakampi natin si Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. Walang malaking problema ang hindi kayang pabagsakin ng kakampi natin. Lahat ng problema, kahit sakit, babagsak sa paanan ng Panginoon. Hello! Kailangan mo lang mabuhay yung salita ng Diyos sa'yo. Magrema. Kahit paulit-ulit natin tong banggitin linggo-linggo, yung mga word of God na naririnig nyo, pag hindi buhay yan at pinaniwalaan sa buhay mo, doon nasasayang kapatid Doon nawawala ng kabuluhan pag walang pananampalataya. Si Lord, nung pumunta nung nabubuhay, nagpagaling siya, napakarami niyang pinagaling, pinalaya, niligtas. Pero sa mismong bayan niya, sabi niya, di siya masyadong nakagalaw. Bakit? Kulang sa pananampalataya. Nalimitahan nila ang kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil sa pananampalataya. Ang liit ng pananampalataya. Kapatid, gusto ng Panginoon, lakihan mo ang pananampalataya mo. Kung gaano kalaki ang tingin mo sa Diyos, mas malaki ang pananampalataya mo. Doon tayo magtatagumpay, kapatid. Amen? Yes, mabibless ka. Ang ganda ng sinabi ng preaching. Ang ganda ng mensahe. Pero pag di mo in-apply, di mo nilakaran, hindi mo mararanasan. Bakit yung iba nararanasan? At bakit yung iba hindi? Namimili ba si Diyos, si Lord? Nananangi ba siya? Sa'yo nakadepende, kapatid. Sa'yo. Hindi sa amin. Nasa iyo ang susi. Yung salita, every Sunday, every Thursday, pinag-aaralan natin No? Nabibless kayo, pumapalakpak, kung may amen, maging yung mga nasa online. Wala masama dyan. Pero buhay ba talaga siya? Nangyayari ba talaga? Pinaniniwalaan mo ba? Para kang nanalangin, pagkatapos mo manalangin ng 1 oras, pagbaba mo sa kwarto, busabos pa rin yung mukha mo. Dapat, pagkatapos mo manalangin, 1 oras ka nag-pray sa taas, sa kwarto mo, pagbaba mo, wala na yung problema mo. Iniwan mo na, nasa Panginoon na. At nagtitiwala ka sa Kanya na, Lord, alam ko, Panginoon, yung problema ko,
hawak-hawak mo. Ikaw ang magbibigay ng solusyon yan. Problema ko sa anak ko, sa magulang ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, problema sa kalusugan, pag-aalala sa kinabukasan, mga babayarin. Lord, tinawag mo ko, pinili mo ko para mag-serve. Ibinibigay ko sa iyo lahat to. Amen? Kasi binigay na ni Lord lahat sa atin eh. Si Jesus Christ, yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay na. At ang sabi ng Bible, siya na mayaman, pakahirap, upang tayong mahirap ay yumaman. Sa kanyang mga latay na tinanggap sa katawan, tayo ay gumaling. Nasa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng yan, ibinigay ng Lord sa atin. Meron pa bang kulang? Si Kristo ang kasagutan sa atin. Naalala ko, sabi kanina ng kata, pagpapalay, ibubuhos niya. Sino gustong tumanggap? Sino gustong tumanggap? Palakpakan natin si Lord. Kapatid, ang pagpapala ng Diyos, hindi lang material. Tandaan niyo yan, pag ang Diyos nagbuhos ng pagpapala, kumpleto. Sa lahat ng area ng buhay mo, walang kulang. Wala siyang iiwan na may mali, may dumi, na hindi ayon sa kanyang kalooban. Lahat ng mangyayari, kung ikaw ay susunod sa salita niya, ay pagpapalain ng ating Panginoon. Next. Sabi ng Isaiah 41:10, yan po yung verse nung binasa natin kanina. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Si Lord magpapalakas sa atin. I will help you. Tutulungan ka ni Lord. Hindi ka niya iniwang, kapatid. And I will uphold you in my righteous right hand. Hawak ka ni Lord. At pag na kay Lord ka, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, kapatid. Magtiwala ka sa Diyos na pumili sa iyo at ginawa tayong anak. Hindi ka niya bibitawan. Lalo na sa oras na kailangan mo siya. Nung ikaw ay nasa mabuting kalagayan, di ka niya iniwan eh. Mas lalo na may pinagdaraanan ka. Amen? Mas lalo mong maaasahan ang Panginoon. Bakit? Kasi tapat po si Lord. Tapat siya kahit hindi tayo tapat. Amen? Hindi nakabase ang katapatan niya sa mga gawa natin. Siya ay nananatiling tapat. Tayo, yes, hindi nagiging tapat. Pero si Lord, tapat kailan paman. Hallelujah. Next. God gave us a word designed to make our steps clear. Binigay ang salita ng Diyos. Katulad ng binasa natin sa Psalms 119 verse 105. Liliwanagin niya yung ating daraanan. Magiging klaro. Hindi ka malilito. Oops, saan dito? Dito ba? Dito ba? No. Klaro yan. Amen. Hindi ka lilituhin ng Diyos. Alam niya kung saan ka dapat. At ang dapat nating maging response ay sumunod kung saan tayo nararapat. Minsan, nasa isang sitwasyon tayo na nasisisi pa ang Panginoon. Tama po ba? Na ikaw ang nagdesisyon, pagdating sa uli, na kay Lord ang sisi. Tutusin, wala tayo sa isang sitwasyon kung tayo ay humingi ng karunungan sa Diyos. Amen po ba? Pero mabuti ang Panginoon. Lagi siyang may second chance. Amen? Kung ikaw, noong mga nagdaang buwan, taon, alam mo yan sa sarili mo, tama? Alam mo yan sa sarili mo kung wala ka sa purpose at sa will ng Panginoon. Alam mo yan.
Mararamdaman mo yan, may espiritu ka ng Diyos eh. Tama? Pag ikaw ay nasa Panginoon, nung nakilala mo siya, merong mag-uudyok sa'yo, may nagsasabi sa'yo, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Dito ka. Meron ba? Kung meron, sinasabi ni Lord, umalis ka dyan. Bitawan mo yan. Dalhin mo ang pangalan ko. At kapag nanatili ka sa akin, walang bagay na hindi kayang gawin sa buhay mo. Sabi ng Isaiah 30 verse 21, your ears shall hear a word behind you. Meron kang boses na maririnig. Amen? This is the way. Tinuturo na kung saan ka dapat. This is the way. At ang kasunod, walk in it. He guides you. He leads you. Amen? Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left, sumunod ka kung yun yung pinagagawa ng Panginoon. Huwag nakapokus sa sarili. Amen? Huwag sarili kung, Lord, ito yung gusto kong maging. Ito yung mga pangarap ko. Ito yung mga nais ko. Walang masama dyan. Pero i-align mo yan. Amen? I-align mo yan sa kalooban ng Panginoon. Huwag sa pakiramdam. Huwag sa emotion. Dapat may revelation. May word. Meron kang narinig sa Panginoon. Paano ka makakarinig? Magbasa ka. Manalangin ka. Walang shortcut. Kung matagal ka ng Kristiyano hanggang ngayon, nangangapa ka pa rin. Kapatid, ang dami mong sinayang. Amen? Ang dami mong oras na sinayang, lalo na kung 10 taong ka ng Kristiyano. Ang dami. Daming nakahanda ni Lord para sa'yo. Kung susunod ka, hindi ka niya pababayaan. Magiging pagpapala ka. Kaso pag inuuna mo yung sarili mo, yung nakapokus ka sa sarili mo, dun ka matatalo, kapatid. Nananakawan ka ng kaaway. Nasa salita naman eh. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Andun naman, nakalagay naman eh. Nandyan ang kaaway at ang plano niya, pabagsakin ka. Pero si Lord, ang plano niya, managana ka. Amen. Hindi kay Lord yung ikaw ay uugod-ugod. Habang ikaw ay tinawag ka niya, parang nung tinawag ka niya, hirap na hirap ka. No. Nung tinawag ka niya, nagsimula kang lumakad sa kalooban niya at unti-unti kanyang iaahon at gagamitin sa kanyang kapurihan dahil dala mo ang kanyang pangalan. Palakpakan natin si Lord. Hindi papayag si Lord, ikaw ang representative, ambassador, mukha kang, pasas. Tama. Para kang hirap na hirap sa buhay. Paano tayong paniniwalaan? Sabi nga ni Pastor Tony, paano kang paniniwalaan? Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, yung itsura mo. Dugyot. Naligong walang sabon. Amen. Hello! Hindi ganun ang plano ni Lord. Ang plano niya, kapag sumunod ka, pagpapalain ka niya. Binasa niyo ang Bible from top to the last page. Wala namang ginamit si Lord na pinabayaan niya eh. Lahat ng sumunod sa Kanya, sa Kanyang direction, He guides, He leads, then He provide. Ang sikreto ng mga pinagpalang mga lingkod ng Diyos, obedience sa Word of God. Hindi yung wapak, walang pakialam. Alam ko na bless kayo eh. Pero kahit na bless kayo this morning, masasama yan sa listahan ng nasayang. Yung mga nasayang list na mga Word of God. Dapat nandun kayo sa mga nag-manifest. Yun ang listahan nyo.
manifested promises of God sa buhay nyo. Ilan na ba, kapatid? Sino rito nagmanifest na yung ilang mga pangako ng Diyos na napakarami? Taas sa kamay. At alam nyo, meron pa. Yes, there is more. Hindi nauubusan ng Panginoon dahil araw-araw may bagong ginagawa ang Panginoon. Kailangan lang, sabi nga ni Brother Joseph, maging willing vessel ka. Kahapon nung nagsisharean kami. Willing vessel. Na ikaw ay gamitin ni Lord, maging daluyan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Kailangan mong tumayo at lakaran. Walk in it, sabi nga dyan, no? Huwag kang hihiwalay ron. Manatili ka ron. Next. Sabi po dyan, I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with yung mata ng Diyos nasa iyo. Maging sa mga oras na to, kapatid, naniniwala ka si Lord nakatingin sa atin ngayon? Sabi nga ng Bible, we are the apple of His eye. Hindi ka pasas of His eye, apple of His eye. Joke lang po. Bakit? Kasi nga mahalaga ka kay Lord eh. Napakahalaga mo. At kung mahalaga ka, sa'yo pag mahalaga ang isang bagay, iingatan mo. Papahalagahan mo. Pag yan, nabagsak ng sino man, anong gagawin mo sa nakabagsak? Iniingatan mo, tapos binagsak. Di ba magagalit ka? Si Lord ganoon, ayaw niya na tayo'y nasasaktan. Ayaw niya na tayo nahihirapan. Masakit sa Kanya makita na yung mga pinili niya at tinawag niya, kapatid. Masakit sa Lord na makita ka na nabubuhay sa talo ng panuntunan ng mundong ito. Hindi yan ang gusto niya. Gusto ni Lord, nakikita ka niya, kapatid. Tandaan mo to. Gusto ni Lord, nakikita ka niya, lumalakad sa kanyang panuntunan. At ang pangako niya, kapag ikaw ay lumakad doon, hindi ka niya pababayaan. Yung pagpapala, susunod na lang eh. Idaragdag na lang ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Okay, next. Stay committed. God gave us a word designed to stay committed to God. Patapos na po tayo. Ang sabi ng Psalms 119 verse 106, kasunod nung dalam kanina. Sabi diyan, I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgment. Pag sinabing sworn, nangangako, promise, and confirm. Yes, gagawin mo, tama? Agree ka, nag-agree ka dun sa salita ng Diyos that I will keep consistent. Lagi mong gagawin. Lagi kang susunod. Lagi mo siyang pipiliin. Kahit sa kabila ng mga problema, kahit ano pang ipukol sa'yo ng kaaway, stay committed dun sa word. Dun sa instruction. Dahil alam mo, si Lord, hindi ka iiwan. At hindi ka pababayaan. If you are committed to the word, mas lalong committed si Lord sa'yo. Mas lalo siyang magiging tapat at mas lalo siyang bubuhos ng mga pagpapala sa'yo, kapatid. Kaya huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kapit lang sa salita. Kapit sa salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Ang ganda ng pangako ni Lord. Ang laki ng kinabukasan mo sa Kanya. At ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa marami pa. Hallelujah. Next. Sabi po dyan, last verse na ba yan? Di ba? I claim your rules as my permanent possession. For they give me joy. May kagalakan sa pagsunod sa Panginoon. Yung iba kasi parang kabigatan eh.
Para silang nahihirapan, ang hirap naman, Lord, sumunod sa iyo. Kasi ikaw yun. Kaya nga binigay ni Lord yung Espiritu niya eh. Yun yung pakikinggan mo. Yung tenga mo, laging bukas sa boses ng Panginoon. Laging nakadinig sa mga mensahe ng Diyos. Nagbabasa. Hindi yung iba-iba pinanonood nyo. Yes, hindi masama minsan manood, pero kung laging ganyan, worldly yung pinanonood mo, nananakawan ka, kapatid, ng kaaway. Naagawan ka at hindi mo alam, unti-unti kang hinahatak pabalik sa dati mong buhay. Kaya ako si Cardo, sinurrender ko na eh. Lord, surrender na po yan. Hindi ka na panonoodin niya. Buti na naman ako 7 years dyan. Tama? Kailangan mo mag-decide. Hello! Hindi makakatulong yan. Kaya minsan pag pinanonood mo, lahat ng tingin ko sa ano, babarilin ko na ito. Loko nga si Brother Travis, yung pulis natin kasama. Nagyayaya kami mag-firing. Niyayaya kami. Sabi ko, sige, basta yung mga babarilin natin, mga... Joke lang po yun. Ha? So, I claim your rules as my permanent possession. Dapat pangahawakan mo po lagi yan. Amen? Next. Sabi po ng 119 verse 112 ng Psalms, I am determined. Pag sinabing determined, porsigido, decidido. Amen? To obey your statutes at all times to the very end, hanggang huli. Hindi simula lang. Hindi yung ngayon lang dahil may pakiramdam ka. Ang sarap. Amen? Dapat magdesisyon ka. Na simula ngayon, Panginoon, hanggang sa huli, hanggang sa pagbabalik mo, susunod ako sa iyong sinabi. I will obey your rules, your instructions, your guides, your leading, Panginoon. Kasi pag si Lord ang sinunod mo, inalaw mo si Lord sa buhay mo, mawawala yung mga hinanakit, mga tampo, mga galit. Amen? Matututo kang magpakumbaba at umibig, magmahal ng walang kapalit. Bakit? Kasi ganun si Lord eh. Ginagawa niya tayong katulad niya. Next. Last verse, no? Sabi po dyan ng Job, ito yung nabanggit ko na kanina, no? Job 23 verse 12. Naging favorite verse ko tong Job na to dahil sa 1-to-1 eh. Kaya sarap maging mentor eh. Kasi yung Word of God laging nare-remind sa'yo pag nagwa 1-to-1 ka. Kaya yung mga hindi nagwa 1-to-1 dyan, gusto nyong simulan, go back to the Word, return to His words, mag 1-to-1 kayo. Gusto nyo mapalakas? Maghanap kayo ng iwa 1-to-1 nyo. Naging favorite ko to, napakasarap namnamin. Sabi diyan, I have not departed from the commandments of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my necessary food. Kumbaga, itinreat ni Job yung word of God, espesyal sa kanya. At alam naman natin kung paano ni-respect ni Job yung word, yung commandment ni Lord. Dahil ginagalang niya, dahil hindi siya bumibitaw, itinaas siya ng Panginoon. Kahit sa kabila ng mga pagsubok niya, namatay ang mga anak niya, lahat ng yaman niya naubos. Walang natira sa kanya, kahit yung health niya inagaw ng kaaway. Pero patuloy siyang sumunod sa leading ni Lord. Nanatili siya. He is determined na magpatuloy. Sino rito determined? Sa word, sa instruction ni Lord. Pumalakpak para sa Panginoon. Dapat matapang ka. China-challenge ka ni Lord ngayon, kapatid. Doon sa mga naririnig mo, napakarami ng instruction, word of God ni Lord na nadinig nyo, na nagbibigay sa atin.
ng kalakasan kung tayo mananampalataya at susunod sa kanyang leading. Pero kung hindi ka determined, nagdadalawang isip ka lagi, ngayon naniniwala ka, feeling mo eh. Ang sarap sa feeling, di ba? Pero pag naghiwa-hiwalay na tayo, kamusta ka na, kapatid? Ganun pa rin ba kabuo ang pananampalataya mo kay Lord sa gabi na natutulog ka mag-isa? Hello! Kung nagtitiwala ka, kapatid, hello, kahit wala kang asawa, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. At hayaan mong dalin ka niya kung saan ka niya nais dalin. Kasi pag doon ka nagpatuloy, sigurado ako, magtatagumpay ka. At sasagana. Palakpakan natin si Lord. Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Meron pong isang lalaki na hilig niyang umakyat ng bundok. Hobby. No? Hobby niya yung umakyat ng bundok. Isang weekend, pumanik siya ng bundok. Sa kalagitnaan ng bundok, meron siyang nais puntahan. Kaso naligaw siya. Hindi niya alam kung paano makakarating doon sa nais niyang destinasyon. So ang ginawa niya, tumawag po siya sa isang campsite. Nagtanong siya, "Sir, paano po ako makakapunta? Buhat dito hanggang doon sa destinasyon na gusto kong puntahan." Nung malocate siya, nung campsite, ito po sagot sa kanya, "Sir, hindi po kayo makakapunta doon sa pupuntahan nyo. Buhat dyan sa pinanggagalingan nyo, sa pwesto nyo. Ito po ang gawin nyo. Bumalik ka doon kung saan ka nagsimula. Kasi naroon po yung kabilang bahagi ng bundok. Doon sa kabilang side ng bundok na yon, doon ka magsimula. At makakarating ka doon sa pupuntahan mo." Same way. Minsan hindi tayo maka-arrive doon sa destination natin dahil mali yung starting point mo sa sarili mo. Bumalik ka kay Lord and start with His Word. Amen? Upang makarating ka kung saan ka niya gustong dalhin. Hindi nakapokus sa sarili mo, hindi sa diskarte mo, hindi sa mga plano mo. Yes, maganda plano mo. Pero mas maganda ang plano ng Panginoon sa iyo.